Uso ang tila biglang paglipanan ng ilang naglalakihang moth sa Metro Manila. Maraming netizens ang nagbahagi online ng kanilang sightings. May nag-akalang paniki ito dahil sa laki. Ito isang moth na kitangay pa raw. Nariyan din ang mga pabirong hirit na pag ibang lahi raw ang nakakakita nito, tila normal na sighting lang. Pero pag Pilipino, lola o lolo ko yan. At share din ang iba't ibang paliwanag, spekulasyon at maging haka-haka ang ibang netizens. Ang isang ito, nirelate naman ang moth sighting sa pagbabalik ng mga sangre sa Encantadia. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Bibigyan kasagutan niya ni Kuya Kim. Kaya, Kuya Kim, ano na? Nagliparan ngayon sa social media ang mga litrato ng video nito. Mga naglalaki ang moth o mariposa na naispatan sa Metro Manila. May palipad-lipad sa gilid ng kalsada. Habang ang iba dumadapo sa pader ng mga opisina, mall at eskwelahan. Ang ilan sa kanila umabot sa kainang ito sa Rizal. Ang paglipanan ito ng mga mariposa pinagtaka ng mga netizen. Kaya marami nagtag sa inyong lingkod. Ano nga ba klaseng moth o mariposa ang mga ito? Ang mga namataan palipad-lipad ngayon sa Metro Manila, mga Lisa Sampa, isang klase ng moth na namumuhay dito sa Southeast Asia. Ang mga naglalaki ang nilang pakpak maaaring umabot na hanggang 16 centimeters. Kulay brown o gray ang mga ito at may puting mga guhit. Ang pattern kawangis ng buntot ng ibong swallow. Kaya tinatawag din itong tropical swallowtail moth. Sa Facebook post ng entomologist at research associate na si Adrian, pinaliwanag niya ang paglipana o yung kung tawagin mass emergence ng mga tropical swallowtail moth sa Metro Manila. Generally, season po talaga ng tropical swallowtail moth ang mga buwan ng Mayo, Junyo at Hulyo. Hindi siya dahil ulan, mas may kinalaman siya sa tinatawag nating dry spells o mga panahon kung saan unusually low yung precipitation o pagbagsak ng ulan. Nagkaroon din daw ng mass emergence ng mga tropical swallowtail moth noon sa Singapore. At ayon sa isang pag-aaral na nilathala tungkol dito, posible daw na nagsuputan ng mga tropical swallowtail moth dahil sa pagkawala o pagkonti ng mga host plant sa kanilang natural habitat. Posible kasi na kumukunti yung preferred na halaman nila. So ang ginagawa ng ibang mga moth, may migrate sila to other areas to seek other trees na pwede lang itunan. Kailangan po talaga gumawa pa tayo ng more research, specifically dito sa Pilipinas, upang malaman talaga natin yung rason ng pagdami nila. Kaya ngayon, alam na natin na hindi sila mga yumaong nating mahal sa buhay na tinadalaw tayo. Sila'y bahagi ng ating kalikasan. I hope na parang we also take this as a sign that we need to take care of our planet. And this is one of those possible signs ng impact ng climate change. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.